Live nakuha ito sa St. Peter's Square sa Vatican City. Nagtitipon-tipon doon ngayong Easter Monday ang mga Katoliko na nagluluksa dahil sa pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Naantabayanan pa ang detalye ng public viewing para sa Santo Papa. Pero Lunes ng gabi sa Roma, Martes ng madaling araw sa Pilipinas. Magaganap ang ascertainment of death at ilalagay ang labi ng Santo Papa sa kabaong sa Casa Santa Marta. Pangungunahan ng ritual na yan ni Cardinal Kevin Farrell ang Carmelengo at kabilang sa mga dadalo ang Dean of Colleges or Dean ng College of Cardinals at mga kaanak ni Pope Francis. Ang anunsyo ngayong araw ng pagpanaw ni Pope Francis biglaan at nangyari wala pang isang buwan mula nang makalabas siya ng ospital. Tinututukan ng marami ang pagkakakonfine niya ng mahigit isang buwan mula noong Pebrero dahil sa sakit na double pneumonia. May report si Ian Cruz. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Sakay ng wheelchair, dumungo sa balkonahe ng St. Peter's Basilica si Pope Francis nitong Easter Sunday. Gaya ng mga nagdaang selebrasyon ng Pasko, Bagong Taon at Linggo ng Pagkabuhay, ibinahagi niyang Urbi et Orbi o to the city and to the world na espesyal na mensahe para sa Easter Sunday Mass. Nanawagan siya ng ceasefire sa Gaza at kapayapaan sa Ukraine na nakikipagyera sa Russia. Matapos ito, bumaba siya para lapitan ng mga deboto sakay ng open-air Pope Mobile. Inilapit sa kanya ang ilang bata. Wala sa hinagap ng mga nag-abang na deboto na ang Linggo ng Pagkabuhay, ang huling pagkakataon pala nilang makikita at makakadaupang palad ang Santo Papa. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ngayong Easter Monday, inanunsyo ni Cardinal Kevin Farrell ang Camarlengo o Chamberlain ng Papal Household na pumanaw na si Pope Francis sa Casa Santa Marta, ang kanyang tahanan sa Vatican. Hindi dinetalye ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit tinutukan ng marami ang kanyang kalusugan nang ma-confine noong February 14 sa Gemelli Hospital sa Roma dahil sa double pneumonia. Ilang beses din siyang nalagay sa alanganin, kaya nagbunyi ang mga deboto nang masilayan nila si Pope Francis sa pagharap nito sa mga tao bago ma-discharge noong March 23. Nagpasalamat siya sa mga doktor at nurse na nagligtas sa kanya. Ang misa naman sa St. Peter's Square noong April 6, ang unang beses na malapitang sinorpresa ng Santo Papa ang mga deboto mula ng magkasakit. Hinarap din niya ang mga nagsimba sa Vatican noong Linggo ng Palaspas, bagamat may ilang aktibidad nitong Semana Santa na hindi pa rin niya nadaluhan, patunay ng kanyang maselang kalagayan. Batid nga raw iyan ni US Vice President J.D. Vance nang saglit silang magkita ng Santo Papa nitong Easter Sunday. Hello. So good to see you. Natutuwa raw siyang makaharap ang leader ng simbahang Katolika sa kabila ng salungat na pananaw ng simbahan at ng administrasyon ni US President Donald Trump, partikular sa issue ng immigration. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala bilang the People's Pope, napamahal sa maraming Katoliko ang tubong Argentina na si Pope Francis o Jorge Mario Cardinal Bergoglio. Balikan natin ang kanyang buhay at pamumuno sa report na ito. Habemus Papa. March 13, 2013. Isang araw matapos ang Papal Conclave, inihalal na ika-200 at 66 na Santo Papa ng Simbahang Katolika si Jorge Mario Cardinal Bergoglio, ang Archbishop ng Buenos Aires, Argentina. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Amerikas, unang Pope na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit 1 milenyo at unang pinuno ng mahigit 1 bilyong Katoliko mula sa Jesuit Order. Makasaysayan din ang pagpili niya ng itatawag sa kanya bilang Santo Papa. Wala pang nakagagamit ng Francis, na halaw kay St. Francis of Assisi. Inspirasyon daw ni Francis ang payak na pamumuhay ng katukayong santo. Tinawag siyang the People's Pope
mapagmahal sa mga bata, may hirap, at may kapansanan. Ang kanyang karisma bakas din sa kanyang bukas sa pakikitungo sa ibang pananampalataya at sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Progresibo ang pananaw niya sa ilang issue gaya ng diborsyo. Tinuligsa ang mga walang saysay na pagpatay sa iba't ibang gyera gaya sa Ukraine at Gaza, habang binabalanse ang mga katuruan at di natitinag na pagtutol ng simbahan sa abortion at death penalty. Sa gitna ng mga revelasyon ng mga pang-aabusong sangkot ang mga pari, si Pope Francis mismo ang humingi ng tawad sa mga biktima at kinastigo ang mga napatunayang nagkasala. Da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Ilang bansa na rin ang inikot ni Pope Francis. At noong Enero 2015, si Pope Francis ang naging ikatlong Santo Papang nagpunta sa Pilipinas. Sa Tacloban, Leyte, na winasak ng superbagyong Yolanda noong 2013, inihatid niya ang mensahe ng paghilom at pag-asa. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio All I can do is keep silence. y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Ang misa niya sa Quirino Grandstand, bagamat inulan, sinuong at ipinagdiwang ng hanggang 7 milyong deboto. Pinakamalaking papal gathering ito sa buong mundo mula sa pinakamalaking katolikong bansa sa Asia. Hindi lang leader ng simbahang katoliko si Pope Francis. Pinuno rin siya ng Holy See o Vatican, ang pinakamaliit na estado sa mundo. Pasa niya ang mga tungkuling ito nang maluklok sa edad na 76. At dala na rin ng edad, naging hamon ng kanyang kalusugan. Sa edad na 21, may tinanggal na bahagi ng kanyang kanang baga dahil sa severe pneumonia. May pananakit din sa kanyang likod at binti. Noong 2021 at 2023, naoperahan siya sa tiyan. At noong February 14, na-ospital siya dahil sa bronchitis, na lumala bilang double pneumonia. Nagkaproblema na rin ang bato niya. Ang mga Katoliko sa buong mundo, taimtim na idinalangin ang kanyang paggaling. Ipinamalas ni Pope Francis ang di matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa iba't ibang sektor sa mundo, tulad ng mga kababaihan. Anzi, la donna, lo dico sempre, e questo l'ho detto, è più importante degli uomini, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa di Gesù. Mga katutubo, Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. mga biktima ng pang-aabuso, Io ho ascoltato gli abusati e credo che è un dovere. Abbiamo la responsabilità di aiutare gli abusati e prendersene cura di loro. at mga migrante. Un modo di risolvere il problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono. I migranti vengono per fame o per guerra. Kahit nga sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mas naging bukas ang Santo Papa. Non è giusto, le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio.
Dio li vuole bene, Dio li accompagna. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Progresibo man ang turing ng marami, hindi nagbabago ang posisyon ng Santo Papa sa mga usaping kontra ang simbahan. Tulad sa abortion at death penalty. Sa kabila niyan, hindi naging mapanghusga si Pope Francis. At lalong hindi mapagmataas para hindi matanggap ang mga puna o aksyonan ng mga kasalanan ng liderato ng simbahan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang araw bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang ilang senatorial candidate para ilatag ang kani-kanilang plataporma. May report si Tina Panganiban Perez. Paglaban sa korupsyon ang isinulong ni Gringo Onasat. Si Attorney Jimmy Bondoc, bawas presyo sa bigas ang itutulak. Sabi ni Ping Lacson, dapat mas makilahok ang mga LGU sa paglilinis ng Laguna Lake. Nag-motorcade sa La Union at Pangasinan si Senador Lito Lapid. Presyo ng bilihin ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Issue sa pagbaha ang pagtutuunan ng pansin ni Senadora Amy Marcos. Food security ang pangunahing advokasya ni Kiko Pangilinan. Isa sa batas daw ni Tito Soto ang pagkakaroon ng 14th month pay. Para kay Senador Francis Tolentino, mahalaga ang ugnayan ng national at local government. Isang tututukan ni Congresswoman Camille Villar ang kapakanan ng agriculture sector. Pagpapatayo ng mga infrastruktura ang isusulong ni Bam Aquino. Prioridad ni Mayor Abby Binay ang libreng gamot para sa matatanda. Abot kayang pabahay ang itutulak ni Representative Arlene Brosas. Suporta sa mga magsasaka ipinangako ni Teddy Casino, Modi Floranda, Danilo Ramos. Community empowerment ang isa sa mga binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Ilalapit daw ni Senador Bongo ang serbisyo medikal para sa mahihirap. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang lahi, siya si Francesco. Pero sa mga Pinoy, si Pope Francis minahal bilang si Lolo Kiko. At kasabay ng pagluluksa, sinariwa ng mga Pilipinong Katoliko ang mga alaala nila kasama ang Santo Papa. May report si Rafi Tima. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Sa pagpanaw ni Pope Francis, baon ng nasa 7 milyong Pilipinong dumalo sa tinaguriang largest papal crowd ang alaala nila nang minsang masilayan ng Santo Papa noong 2015 dito sa Pilipinas. Sa simpleng kaway, nabuhay ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino saan mang panig ng mundo. Noong 2019, grade 2 pa si Simone Gabriel Kaalaman nang makakwentuhan ang iniidolong Santo Papa. It was a surreal experience. It was like meeting your hero, and for me, si Pope yung hero ko. Ibinigay pa ni Pope ang kanyang mismong papal cap. I was looking him in the eyes and he was looking at me. Tinouch niya yung ulo ko and then tinanggal niya yung cap niya and then nilagay niya sa ulo ko. Nitong Easter Sunday, nasa St. Peter's Square siya at kanyang ina. Huling sulyap na rin pala ito ni Simone sa huling dungaw ni Pope Francis. He's the worker of hope. No, he's been a beacon for the poor, for the sick, for yung mga tao na the world would refuse. He didn't refuse them. That's yung way that I remember him. Si Patrick De Leon, baon din ang alaala ng Santo Papa nang masilayan niya ito sa World Youth Day Lisboa 2023 sa Portugal. Habang si Steven Suganov, mapalad na nakalapit sa Santo Papa sa kanyang huling general audience noong Pebrero bago maospital. Kung tutuusin, ilang beses niya na raw nakita si Pope. Pero sa kanya, ang mga ganitong tagpo, lagi raw makabagbag damdamin.
tila inakay ng kabutihan ng Santo Papa ang mga Pilipino para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig, at si Lolo Kiko mananatili sa kanilang mga puso. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.